Para sa natatanging karangalan, with highest honors, Leo Ramirez. Ang buong gymnasium ay umalingaw-ngaw sa palakpakan. Ngunit para kay Ivy, ang tanging tunog na naririnig niya ay ang mabilis at malakas na pagkabog ng sarili niyang dibdib. Nangingini ang kamay niyang itinuto ang kanyang cellphone, pilit na kinukuhanan ng video ang paakyat ng kanyang 10 taong gulang na anak sa entablado. Ngumiti si Leo. Isang ngiting nakpaliwanag sa buong mundo ni Ivy. Isang ngiti na, sa loob ng isang dekada, ay naging parehong kalakasan at palagyan niyang takot. Habang tinatanggap ni Leo ang kanyang medalya mula sa prinsipal, isang malamig na kaba ang gumapang sa puso ni Ivy. Ang pagmamalaki ay naroon, umaapaw at halos mapasabo sa kanyang dibdib. Ngunit sa ilalim nito, naroon ang pamilyar na aninong laging bumubuntot sa kanya. Kamuhang-kamuha mo siya, bulong ang isang tinik sa kanyang isipan. Ang hugis ng mga mata. Ang paraan ng pagngiti. Ang maliit na biloy sa kanang pisngi. Lahat ng iyon ay hindi sa kanya nakmula. 10 taon. 10 taon niyang itinayo ang isang payapang mundo para sa kanilang dalawa sa Lucena. Isang mundong binubuo ng amoy ng bagong lutong tinapay mula sa kanilang maliit na bake shop, ang tunog ng halahat ni Leo sa kanilang simpleng apartment, at ang katahimikang binili niya mula sa isang mapait na sakripisyo. Isang mundong nakatayo sa isang pundasyong gawa sa isang malaking kasinungalingan na si Leo ay kanyang anak-anakan. Napabuntong hininga si Ivy. Pilit na iwinawasi ang namulto ng kahapon. Ngayon ay araw ni Leo. Araw ito ng tagumpay. Iyon lang ang mahalaga. Nang matapos ang pag-abot ng maparangal, umakyat muli sa entablado ang prinsipal, si Mrs. Sandoval. At ngayon, mga magulang at mga mahal naming mag-aral. Isang malaking karangalan na ipakilala sa inyo ang ating panahing pandangal at ang pangunahing benefactor ng ating paralan. Kung hindi dahil sa kanyang kabutihang loob, marami sa ating mga proyekto ay hindi may sasakatuparan. Nagsimulang mag-ayos ng upo ang mga tao. Si Ivy ay bahagyang ngumiti, kuntento nang maging isa lamang sa hindi kilalang mukha sa karamihan. Ang kaba niya kanina ay unti-unti nang humuhupa. Ligtas sila. Ligtas pa rin sila. Magkakaibigan. Pagpapatuloy ng prinsipal, salubungin natin ng isang masigabong palakpakan, ang CEO ng De La Cruz Construction, ang natatanging Mr. Miguel De La Cruz. Sa isang iglap, ang hangin ay tila ninakaw mula sa magabaga ni Ivy. Ang pangalang iyon. Ang pangalan na 10 taon niyang pilit na ibinaon sa pinakamalalim na sulok ng kanyang alaala. Nabitawan niya ang kanyang cellphone. Mabuti na lang at sa hita niya ito bumaksak. Ang ingay ng palakpakan ay naging isang malayong ugong. Ang mundo niya ay huminto sa pag-ikot. Tumingala siya sa entablado, at doon, nakita niya ito. Hindi na siya ang Miko na nakilala niya sa baybayin ng bala. Ang lalaking pakyat ngayon sa entablado ay mas matangkat, mas malapad ang balikat. Nakasuot ito ang isang mamahaling itim na suit na tila hinulma para sa kanyang katawan. Ang buhok niya ay maikling gupit at mayos na nakahawi. Ang kanyang muha, mas matalas ang nga anggulo, mas seryoso. Wala na ang mapaglarong ngiti na minahal niya noon. Sa halip, isang maskarang profesionalismo at malamig na distansya ang nakapaskil dito. Isa na siyang estranghero. Isang estrangherong may pamilya na mukha na kayang-kaya pa ring durugin ang kanyang puso. Miko. Simulang manlamig ang makamay ni Ivy. Ang kaba ay bumalik, hindi na isang anino kundi isang dambuhalang alon na handa siyang lunurin. Kailangan nilang umalis. Ngayon na. Leo, bulong niya, bahagyang hinila ang manggas ang unipormeng anak. Anak, tayo na. Pero mama, nagsasalita pa po si Sir. Sagot ni Leo, ang mata ay nakatuon sa lalaking nasa entablado, punong pahanga. Nagsimulang magsalita si Miko. Ang boses niya, mas malalim na ngayon, mas may autoridad. Umalingaw-ngaw ito sa buong gymnasium, bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Ivy. Hindi niya maintindihan ang mga sinasabi nito tungkol sa edukasyon at kinabukasan. Ang tanging naririnig niya ay ang tinik na minsan ay bumubulong ng pangako sa kanya sa ilalim ng kalangitan na puno ng bituin. Pane. Iyon ang salitang naglalarawan sa agos ng dugo sa kanyang maugat. Unti-unti siyang umusok pababa sa kanyang upuan, ginagamit na pananggalang ang balikat ng ginang na nasa unahan niya. Itinago niya ang kanyang mukha sa likod ng buhok niya. Darasal na sana imaging invisible siya. Na sana imaging invisible si Leo. Habang nasasalita si Miko, ang mata nito ay marahang gumala sa buong gymnasium. Isang standard na galaw ng isang public speaker. Ngunit para kay Ivy,
Ang bawat paggalaw ng mamatang iyon ay parang isang searchlight na naghahanap sa kanya. Bawat suyap sa kanilang direksyon ay nagpapatigil sa kanyang pahinga. Huwag dito. Huwag mo kaming makita. Parang awa mo na. Sa wakas, natapos din ang talumpati. Muling umugong ang palakpakan. Tumayo si Ivy, hila-hila na si Leo. Ito na ang pagkakataon nila. Mama, bakit po tayo na mamadali? Tanong ni Leo, naguguluhan. May sorpresa si Mama sa bake shop, sabi ni Ivy, pilit na pinapasigla ang kanyang boses. Kailangan nating mauna doon. Mabilis ang kanyang ngahakbang patungo sa exit. Malapit na sila. 10 hakbang na lang. 5, 4. Nakikita na niya ang liwanag mula sa labas. Malaya na sila. Ngunit ang tadhana ay may ibang plano. Bumaba si Miko mula sa entablado at sinalubong ang eje principal. Nag-usap sila malapit sa daanan kung saan sila ay dadaan. Walang ibang ruta. Kailangan nilang lakpasan ang mga ito. Yumuko si Ivy, hinayaan na takpan ng kanyang buho ang gilid ng kanyang muha, at hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Leo. Excuse po, mahinang sabi niya, sinusubukang lumusot. Hindi siya pinansin ni Miko, abala sa pakikipausap. Ngunit habang dumadaan sila, ang nga mata ni Miko ay aksidenteng napunta sa batang kasama niya. Uminto sa pag-usap si Miko. Naramdaman ni Ivy ang pagtigil na iyon. Naramdaman niya ang titi. Isang titi na matagal, mapanuri, at puno ngang pakalito. Mula sa gilid ng kanyang nga mata, nakita niya ang bahagyang pasalubong ng gakilay ni Miko. Tila may nakita itong isang bagay na hindi niya maintindihan, isang pamilya na anino sa mukha ng isang batang estranghero. Ang puso ni Ivy ay tila aya sa kanyang lalamunan. Huwag, Miko, parang awa mo na, huwag. Bumilis ang kanyang paglakad, halos kalat ka rin na si Leo. Isang hakbang pa. 2. Malalakpasan na nila siya. Akala niya ay ligtas na sila nang isang tine ang pumigil sa kanila. Ivy, congrats sa anak mo. Napahinto si Ivy, ang buong katawan ay nanigas. Ngunit hindi iyon ang boses ni Miko. Lumingon siya at nakita ang isa pang ina, nakangiti sa kanya. Huminga siya ng maluwag. Isang maling alarma. Salamat, Martha. Pautal niyang sagot. Pilit na ngumingiti. Ang galing-galing talaga ni Leo. Mana sayo, sabi pa nito bago nagpaalam. Huminga ng malalim si Ivy. Okay. Ligtas sila. Muli siyang humakbang. Handa nang tuluyang lisanin ang lugar na iyon. Lisanin ang multo na nakbalik. Ivy? Isang boses. Mahina. Halos isang bulong. Ngunit sapat na para patigilin ang pag-ikot ng kanyang mundo sa pangalawang pagkakataon. Kilala niya ang boses na iyon. Kahit 10 taon pa ang lumipas, kahit 1,000 taon pa. Dahan-dahan siyang lumingon. At doon, nakatayo si Miko, ilang talampakan lang ang layo. Ang maskara ng profesionalismo ay nawala na. Ang nga mata niya ay hindi na malami. Ngayon, puno na ang maitong gulat, ng pag-alinlangan, at ng isang bagay na mas malalim pa ang sakit ng isang dekadang paghihintay. Nakatingin ito sa kanya. Hindi bilang si Mr. De La Cruz, ang CEO, kundi bilang si Miko, ang lalaking minsan niyang inibig at tinalikuran. Eve. Isang salita lang iyon, ngunit nang lumabas iyon sa bibig ni Miko. Pakiramdam niya ay 10 taon nang pada na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ang bigla na lang gumuho. Ang babae na sa harap niya, na may parehong mamatang minsan niyang sinulatan ng matula, ay namutla. Ang takot sa mukha nito ay hindi may kakaila, isang takot na tila mas malalim pa sa pagkagulat lamang. At pagkatapos, tulad ng isang multo, tumalikod ito at halos takbuhin ang daan palabas, hila-hila ang bata. Naiwan si Miko na nakatayo ron, ang puso niya ay sumasabay sa pagmatsa ng isang buong batalyon. Parang isang panaginip, isang masamang biro ng tadhana. Sa lahat ng lugar, dito pa sa Lucena. Sa isang event na halos hindi niya puntahan. Ngayon, sa loob ng kanyang hotel room, ang marangyang katahimikan ay tila ng uyam. Hinubat niya ang kanyang kurbatas sa isang marahas na galaw at ibinato ito sa kama. Naglakat siya pabalik-balik. Ang kamay ay nasa kanyang baywang. Ang isip ay isang magulong bagyo. Eve. 10 taon. 10 taon niyang sinubukan burahin ang pangalang iyon. 10 taon siyang naniwala sa mga salitang nakasulat sa isang malami at walang pusong liham. Isang liham na iniwan nito sa ibabaw ng kanilang paboritong libro. Kabisado pa niya ang bawat salita.
Miko, patawad. Hindi na kita mahal. May nakilala na akong iba, isang taong kayang ibigay ang buhay na hindi mo may bibigay sa akin. Huwag mo na akong hanapin. Ang masalitang iyon ang natula sa kanya na maging kung sino siya ngayon. Isang matagumpay na arkitekto. Ang CEO ng kumpanya ng kanyang ama. Ginawa niyang gasolina ang sakit. Bawat blueprint na kanyang ginuhit, bawat gusaling kanyang itinayo, ay isang paraan para patunayan sa mundo at sa multo ni Evie na kaya niyang ibigay ang lahat. Na nakamali ito sa pakiwan sa kanya. Pero bakit? Bakit ang reaksyon nito kanina ay takot, at hindi pakakasala? At ang bata? Ang batang iyon? May kung anong pamilya sa mga mata nito. Isang kislap na parang nakita na niya sa salamin. Iwinaksi ni Miko ang isiping iyon. Impossible. Ayon sa liham. May iba na itong nakilala. Siguro anak nila iyon. Ang ideyang iyon ay napadalangan isang alon gunfight sa kanyang lalamunan. Hindi. Hindi siya alis. Hindi pa. Hindi pa katapos nito. Kinuha niya ang kanyang cellphone sa mesa at mabilis na idinayal ang numero ng kanyang sekretarya sa Maynila. Sir Miguel. Good afternoon po. Bati nga nasa kabilang linya. Carla, cancel all my appointments for the next 2 days, utos ni Miko. Ang boses ay matigas at desidido. Po? Pero sir, may meeting po kayo bukas with the board. Cancel them, pagulit niya. Walang lugar para sa argumento. Just tell them something important came up. I'll handle it when I get back. Masusunod po, sir. May problema po ba? Huminga ng malalim si Miko. Ang mga mata ay nakatiti sa bintana, nakatanaw sa siyudad ng Lucena. May kailangan lang akong tapusin dito. Ibinaba niya ang tawa bago pa man makasagot si Charla. Isang dekadengang tanong. Isang dekadengang galit. Ngayong nasa harap na niya ang pagkakataon. Hindi niya ito palalampasin. Kailangan niya ngang sagot. Samantala, sa isang maranyang bahay sa isang eksklusibong subdibizon sa Maynila, si Doña Esmeralda de la Cruz ay marahang humihigop ng saa habang binabasa ang pahayagan. Ang kanyang postura ay perpekto, ang kanyang kilos ay puno ng kontroladong karangyaan. Tumuno ang kanyang telepono, at sinagot niya ito nang may ngiti sa labi nang makita ang pangalan ng tumatawag. Mrs. Sandoval, napatawa ka, malumanay niyang sabi. Doña Esmeralda. Magandang kapon po. Gusto ko lang pong ipaalam na naging matagumpay po ang aming graduation. At si Sir Miguel po, napakagaling magsalita. Papuring sabi ngang principal. I'm glad to hear that, sagot ni Doña Esmeralda. Ang ngiti ay hindi nawawala. At, alam niyo po ba, may nakakatuwang nangyari. Nakita po rito si Sir Miguel at ang isang dati niyang kaibigan. Isang Evie Ramirez po ang pangalan. Taga rito rin po sa Lucena. Nakakatuwa pong isipin na maliit lang talaga ang mundo. Ang ngiti sa mga labi ni Doña Esmeralda ay dahan-dahang naglaho. Ang kanyang mga daliri ay humipit sa hawak na tasa. Ang pangalang iyon, Ivy Ramirez. Ang babaeng akala niya ay tuluyan nang nawala sa kanilang buhay. Talaga ba? Sabi niya, ang kanyang boses ay nanatiling kalmado, ngunit may lamig na ngayon na kayang makpayelong tubi. Sige, maraming salamat sa tawag, Mrs. Sandoval. Ibinaba niya ang telepono. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Ang nga mata ay nakatanaw sa malawak niyang hardin, ngunit ang isip ay nasa malayo. 10 taon. 10 taon ng katahimikan, at ngayon ang problemang akala niya inaalis na ay muling nakparamdam. Kinuha niya muli ang kanyang telepono at tumawa sa kanyang personal assistant. Yes ma'am. May ipapahanap ako sayo, sabi ni Doña Esmeralda, ang boses ay matalas na parang kutsilyo. Ang pangalan niya ay Ivy Ramirez. Nakatira sa Lucena. May anak daw, alamin mo lahat tungkol sa kanya. Ang tirahan niya, ang trabaho niya, lahat. I want a full report on my desk by tomorrow morning. Ngayon din, lulan ng kanyang sasakyan, paiko-iko si Miko sa sentro ng Lucena. Wala siyang partikular na plano. Umaasa lang siyang sa paglilibot niya ay may makikita siyang bakas ni Ivy. Isang pahiwati. Ang galit na naramdaman niya kanina ay napalitan na ngang isang matinding determinasyon. Kailangan niyang makausap si Ivy. Kahit isa lang. Kahit ang huling pagkakataon. Para marinig mula mismo sa bibig nito ang dahilan. Para makaroon ng tuldo ang kwentong 10 taon nang walang katapusan sa isip niya. Napatpat siya sa isang kalye na puno ng maliliit na tindahan at kainan.
Dahan-dahan ang takbo ng kanyang sasakyan ng isang pangalan ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang maliit na bake shop na kulay pastel blue at puti. Simple lang ito, ngunit malinis at kaya-ayo tingnan. Sa itaas ng pinto, nakasulat sa magandang calligraphy ang pangalan, Leo Sweet Corner. Leo. Biglang bumalik sa alaala niya ang mukha ng bata. Leo Ramirez. Napahigpit ang hawak ni Miko sa manibela. Nakataon lang ba? Ipina niya ang kanyang sasakyan sa kabilang kalsada, sa isang lugar kung saan hindi siya gaanong mapapansin. Mula ron, kitang-kita niya ang look ng baka shop. At doon, nakita niya ito. Nakasuot si Ivy na isang simpleng bestida at apron. Pinupunasan niya ang salamin ng pinto, ang kanyang kilos ay mahinahon, parang wala siyang anumang inaalala sa mundo. Mula sa kinatatayuan ni Miko, mukha siyang kontento. Payapa. Ang imahang iyon ay isang matalim na kabalintunaan sa giyera na nangyayari sa loob ng dibdib ni Miko. Ito na ba ang buhay na pinili niya? Ang buhay na ipinapalit niya sa kanya. Isang simpleng bake shop sa isang tahimik na probinsya. Ang galit ay muling umusbong. Kung para lang pala ang habol nito, bakit ganito lang ang buhay niya? May mali. May hindi tugma. Pinanot niya lang ito. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Bababa ba siya at haharapin ito ngayon din? O maghihintay siya ng tamang tiyempo? Habang siya inag-isip, biglang tumuno ang telepono ni Ivy. Nakita ni Miko kung paano niya ito kinuha mula sa busa ng kanyang apron. Nakita niya kung paano bago ang ekspresyon nito nang makita ang tumatawag. At nang sagutin nito ang tawag, nakita ni Miko ang pakawalan ng lahat ng kulay sa mukha ni Ivy. Ang nga mata nito ay nanlaki sa takot. Ang kamay na walang hawak na telepono ay nagsimulang mangini. Ang payapang imahe kanina ay biglang naglaho, napalitan ngang purong sinda. Sino ang tumatawag sa kanya? Sino ang may kakayahang madulot ng ganong takot sa kanya sa isang tawa lang? At sa eksaktong sandaling iyon, ang sariling cellphone ni Miko na nakapatong sa passenger seat ay nag-vibrate at yumilaw. Isang malakas at biglang tunog na halos makpatalon sa kanya. Automatiko siyang napatingin dito. Sa screen, isang pangalan ang nakarehistro. Isang pangalan na nakpatigil sa pahinga niya at nakpakonekta sa lahat ng mga tuldo sa isang nakakakilabot na iglap. Ang tumatawag. Mama. Ang boses sa kabilang linya ay hindi nagbago. 10 taon ang lumipas, ngunit ang lamig at awtoridad sa tinik ni Doña Esmeralda de la Cruz ay nanatiling pareho. Isang tinik na kayang makpatigil ng tibok ng puso ni Ivy. Mukhang maganda ang buhay mo sa probinsya. Ivy. Hindi iyon tanong. Isa iyong pahaya na may nakatagong panunuya. Naramdaman ni Ivy ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang makamay niya ay nagsimulang palamigin ng pawis. Sa likod niya, narinig niya ang mahinang tunog ng kubyertos habang kumakain ng merienda si Leo sa isang maliit na mesa. Kailangan niyang protektahan ang anak niya mula rito. Ano po ang kailangan ninyo, ma'am? Pautal niyang tanong. Pilit na pinapanatiling normal ang kanyang boses para hindi mahalata ni Leo. Isang mahinang tawa ang narinig ni Ivy mula sa kabilang linya. Isang tawang nakpadala ng kilabot sa kanyang buong katawan. Huwag mong isipin na nakalimutan ko na ang usapan natin, Ivy. Simple lang ang kasunduan. Ibinigay ko sa iyo ang kapayapaan na gusto mo, kapalit ng paglayo mo sa buhay na anak ko. At sa loob ng 10 taon, tinupad mo iyon. Huwag mo sanang sirain ngayon. Ang bawat salita ay parang yelong tumutusok sa kanyang balat. Wala po akong ginagawang masama. Nakataon lang po. Walang nakataon lang, Hija, putol sa kanya ni Doña Esmeralda, ang boses ay naging matalas. Alam kong nakita kayo ni Miko. At alam kong nandun ang bata. Ang paraan ng pagbikas nito sa salitang bata ay puno ng pagkasuklam. Layuan mo ang anak ko. Kung talagang mahalaga sa iyo ang kapayapaan ng buhay ninyo, kung talagang mahal mo ang batang iyan, alis ka ulit kung kinakailangan. Maliwanag ba? Hindi na nakasagot si Ivy. Ang tanging nagawa niya ay tumango, kahit alam niyang hindi siya nakikita ng matanda. Ibinaba ni Doña Esmeralda ang tawag. Ngunit nanatiling nakadikit ang telepono sa tainga ni Ivy. Ang dialton ay parang isang ugong nang babala sa kanyang isipan. Ang kapayapaang 10 taon niyang iningatan. Ngayon, isang hibla na lang ang natitira dito. At anumang oras ay maring maputol. Mama, okay ka lang po. Napalingon si Ivy sa boses ni Leo. Nakatingin ito sa kanya. Ang bibi ay may bahit pang ang chocolate icing.
Ang nga mata ay puno ngang inosenteng paalala. Pilit na ngumiti si Ify. Lumapit siya at pinunasan ang bibig ngang anak. Okay lang si mama. Anak, may tumawa lang na customer. Sige na. Ubusin mo na yan. Pagkatapos, isasara na natin ang shop para makapapahinga ka na. Nang makalabas na ang huling customer at may sara na niya ang pintong gembake shop, napasandal si Ivy dito. Ipinikit niya ang kanyang gamata, humihinga ng malalim, sinusubukang pakalmahin ang nagwawalang puso. Tapos na ang araw. Ligtas na sila. Bukas, kailangan niyang maisip ng paraan para hindi na sila muling makrus ng landas ni Miko. Nang imulat niya ang kanyang nga mata, isang anino ang tumatakip sa salamin ng pinto. Isang matangkat na anino. Kumaboh muli ang kanyang dibdib, ngunit sa pagkakataong ito, dahil sa takot at gulat. Dun, sa labas ng kanyang tindahan, nakatayo si Miko. Ang ekspresyon sa mukha nito ay hindi na tulad ng kanina sa hotel. Ang pagkalito ay napalitan ng isang madilim na determinasyon. Ang mata nito ay nakatitig sa kanya, tila sinusubukang basahin ang bawat sekreto na itinatago niya. Nanginginig na binuksan ni Ivy ang pinto. Miko, anong ginagawa mo dito? Hindi ito sumagot. Sa halip, pumasok ito sa loob at isinara ang pinto sa likuran niya. Ang maliit na espasyo ng bake shop ay tila lalong sumikip. Ang amoy ng tinapay ay hinaluan ngayon ng amoy ng mamahaling pabango ni Miko, isang amoy na pamilyar at masakit. 10 taon, Ivy, sa wakas ay sabi nito, ang boses ay mahina ngunit puno ang bigat. 10 taon akong nahintay ng paliwanag. 10 taon akong pinaniwala ng isang sulat. Ngayon, nandito ka sa harap ko. Bigyan mo ako ang isang matinong dahilan. Bakit? Ang salita nito ay tumama sa kanya. Nakita niya ang sakit sa mga mata nito, isang sakit na siya mismo ang may gawa. Ngunit ang salita ni Doña Esmeralda ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Layuan mo ang anak ko. Kailangan niyang itaboy si Miko. Kailangan niyang saktan ito ng husto para kusa na itong lumayo. Para hindi na ito bumalik. Huminga siya ng malalim, hinugot ang lahat ng lakas na natitira sa kanya. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Miko, naksuot ng isang maskara ng katigasan. Dahil pagod na akong maging mahirap, Miko, sabi niya. Ang bawat salita ay lasang-lason sa kanyang dila. Pinili ko ang buhay na hindi mo kayang ibigay sa akin nun. Ganun kasimple. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Miko. Ang sakit ay dahan-dahang napalitan ng galit at pagkadismaya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Buhay na hindi ko kayang ibigay? Ang buhay na pinili mo. Ito? Tanong nito. Iginala ang mga mata sa simpleng bekso. Ito ba yun? Ify? Isang bekso? O mayaman na ba ang napangasawa mo kaya afford mo ng maglaro ng panaderya? Bawat salita ay isang sampal. Ngunit kailangan niyang tisin. Wala kang pakialam sa buhay ko. Wala akong pakialam. Halos tumawa si Miko, isang tawang walang bahid ng saya. Minahal kita, Ivy. Higit pa sa buhay ko. At iniwan mo ako para sa pra. Kung pra lang pala ang habol mo, isang galaw na hindi inaasahan ni Ivy. Dinukot ni Miko ang kanyang wallet, kumuha ito ng isang makapal na bungkos ng bagong print na 1,000 piso. Ang pera na dapat sana ay ibibigay niya bilang donasyon sa isang charity event kinabukasan. At sa harap niya, ibinato ni Miko ang pera sa ibabaw ng counter. Kumalat ang mga ito, ang mukha ni Jose Abad Santos ay tila ng insulto sa kanya. Heto, sabi ni Miko, ang boses ay puno ng pakasuklam. Para sa tsonoy mo, baka kailangan niyo. Sapat na ba yan para sa isang buwan? O gusto mo pa? Iyo na. Iyo na ang huling patak. Ang pagmamalaki at sakit na 10 taon niyang kinimkim ay sumabo. Ang pag-ibig na nararamdaman pa rin niya para sa lalaking ito na sinasaktan siya ngayon ay sumabo. Ang pagod sa pagpapanggap, lahat ay sumabo sa isang galaw. Itinaas niya ang kanyang kamay at buong lakas na isinampal sa mukha ni Miko. Ang tuno ay umalingaw sa katahimikan ng bekshop. Namula ang pisngi ni Miko, hindi lang dahil sa sampal, kundi dahil sa gulat. Nagsimulang mamo ang luha sa mga mata ni Ivy. Ang maskara niya ay gumuho. Hindi ko kailangan ng promo. Nanginginig niyang sabi. Hindi ko kailanman kinailangan. Ang tanging kailangan ko ay katahimikan. Isang bagay na hindi mo maintindihan. Nakatitik lang si Miko, ang kamay ay nasa pisngi. Ang galit sa mamata ay napalitan ng pakalito. Umalis ka na. Sigaw ni Ivy,
Ang nga luha ay tuluyan ng bumuhos. Umalis ka na at huwa ka ng babalik dito. Mabilis siyang tumalikod, hindi na hinintay ang sagot nito. Pumasok siya sa maliit na pinto sa likod ng counter na patungo sa kanilang apartment, at isinara ito ng malakas. Sumandal siya sa pinto, ang katawan ay nanginginig, ang mahikbi ay hindi na mapigilan. Sa labas, sa bake shop, naiwan si Miko na nakatayo ron. Ang pera ay nakakalat sa counter, ang pisngi ay humahapdi, at ang puso ay mas naguguluhan kaysa dati. Ang galit na naramdaman niya kay Ivy ilang araw lang ang nakalipas ay parang isang malayong alaala. Ang pumalit dito ay isang bagyo nga emosyon na hindi niya kayang pangalanan. Paasa, takot, pananabi, at isang matinding pangangailangan na malaman ang katotohanan. Hindi na siya nag-isip. Hindi na siya nakplano. Ang tanging nakutulak sa kanya ay ang instinct. Kinuha niya ang kanyang nga susi at ang laptop. Isinara ito nang hindi man lang inaayos, at sumugot palabas ng hotel. Ang pagmamaneho niya patungo sa bake shop ni Ivy ay malabo sa kanyang isipan. Ang tanging malinaw ay ang dalawang mukha na paulit-ulit na lumalabas sa kanyang utak. Ang batang mukha ng kanyang ama at ang eksaktong kopya nito sa mukha ni Leo. Hindi na siya kumato. Itinulak niya ang pinto ng Leo Sweet Corner ng malakas. Sarado na ito para sa publiko. Ngunit ang ilaw mula sa apartment sa likod ay nagbibigay ng sapat na liwana. Nakita niya si Ivy na nagayos ng upuan, halatang naghahanda ng isara ng tuluyan ang tindahan. Napatinggala si Ivy. Ang mukha ay puno ang pagod. Ngunit nang makita niya si Miko, ang pagod ay napalitan ang pamilya na takot. Miko? Anong? Hindi niya pinatapos si Ivy. Naglakad siya papunta sa counter at binuksan ang kanyang laptop sa isang marahas na galaw. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Mabilis niyang ipinakita ang screen ng laptop kung saan naroon ang lumang litrato ng kanyang ama. Pagkatapos, itinabi niya rito ang kanyang cellphone kung saan naroon ang larawan ni Leo. Inilapit niya ang dalawang aparato sa mukha ni Ivy. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pinahalong galit at pananabi. Ipaliwanag mo to, Ivy, sabi niya. Ang boses ay nanginginig ngunit puno ngang bigat. Huwag mo na akong bigyan ng makasinungalingan. Ayoko nang marinig ang tungkol sa pera. Gusto ko malaman ang totoo. Sino ang tunay na ama ni Leo, Ivy? Sagutin mo ako. Ang kulay ay tuluyang nawala sa mukha ni Ivy. Ang mata niya ay lumipat-lipat mula sa laptop papunta sa cellphone. At pabalik. Nakita niya ang nakikita ni Miko. Ang katotohanang hindi na may tatago pa. Ang kanyang ngalabi ay bahagyang bumuka, ngunit walang salitang lumabas. Ang balikat niya ay bumaksak. Isang senyales ng tuluyang pagsuko. Ang 10 taon ng pagtatago. Ang 10 taon ng kasinungalingan. Lahat ay gumuho sa isang iglap. Ang luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mata. Dahan-dahan, tumingin siya kay Miko. Ang mata ay punong sakit, pagsisisi, at isang dekadang pagod. At sa isang halos hindi marinig na bulong, isinuko niya ang sikretong napahirap sa kanya sa loob ng napakatagal na panahon. Tumango siya. Isang simpleng taingo na napayani sa buong mundo ni Miko. Oh, Miko, sabi niya, ang boses ay basak. Anak mo si Leo. Ang salitang iyon ay tumama kay Miko na parang kidlat. Humakbang siya paatras, napasandal sa isang mesa. Anak ko. Siya ay isang ama. May anak siya. Isang 10 taong gulang na batang lalaki na mahilig sa basketball at mga bituin. Isang alon ng purong ligaya ang bumuhos sa kanyang puso, isang ligayang napakatindi na halos hindi niya makayanan. Ngunit kasunod ng ligaya ay ang galit. Isang malami at matinding galit na gumapang sa kanyang ugat. Bakit? Tanong niya. Ang boses ay nagbabaga. Bakit mo itinago sa akin? 10 taon ay fee. 10 taon mo siyang ipinagkait sa akin. Karapatan kong malaman. Karapatan kong makasama ang anak ko. Hindi mo maintindihan. Umiyak na sagot ni Ivy. Buntis ako noon nang iwan kita. At alam ko na hindi tayo tatanggapin ng nanay mo. Alam ko na gagawin niya ang lahat para paghiwalayin tayo. Ayokong masira ang kinabukasan mo, Miko. Ayokong mamili ka sa pagitan namin at ng pamilya mo. Kaya nagdesisyon ka para sa akin. Sigaw ni Miko. Kinuha mo sa akin ang karapatang magdesisyon? Akala mo ba hindi kita kayang ipaglaban? Akala mo ba ganon lang kadali para sa akin na palayain ka? Ginawa ko iyon para protektahan kayo. G ni Ivy.
Para protektahan ka mula sa gulo, at para protektahan si Leo mula sa isang mundong hindi siya tatanggapin. Ang kanilang mga sigawan ay umalingaw-ngaw sa maliit na bake shop. Dalawang pusong sugatan, naglalabas ng isang dekadang sakit at hinanakit. Si Miko, na nasasaktan dahil sa pakakatuklas. Si Ivy, na nasasaktan dahil sa pakakabunyag. At sa gitna ng kanilang pagtatalo, isang marangyang itim na kotse ang huminto sa harap ng bakashop. Walang nakapansin dito. Walang nakarinig sa mahinang pagbukas at pagsara ng pinto nito. Siya pa rin ang nanay mo, Miko. At pamilya mo pa rin sila. At ikaw? Ate si Leo. Ano kami sayo? Isang boses, kalmado at nagyelo, ang pumutol sa kanilang mainit na pagtatalo. Miko. Anak. Sinusundo na kita. Sabay silang napalinggon ni Ivy sa pinto. Doon, nakatayo si Doña Esmeralda de la Cruz. Ang kanyang mukha ay may isang perpektong ngiti, ngunit ang kanyang nga mata ay walang emosyon, matalas na parang isang agila. Ang kanyang tingin ay lumipat mula sa nabilang mukha ng kanyang anak papunta sa umiyak na mukha ni Ivy. Mukhang may pinag-usapan kayong importante, sabi niya, dahan-dahang pumasok sa loob. Ang kanyang mamamahaling sapatos ay marahang tumutunog sa sahi. Hindi pinansin ni Miko ang kanyang ina. Ang mamata niya ay nakatuon pa rin kay Ivy, naghihintay. Naghahanap ng sagot. Si Doña Esmeralda ay lumapit. Ang kanyang tingin ay napunta sa direksyon ng pinto sa likod ng counter, kung saan may isang maliit na ulong sumisilip. Si Leo. Nahalatang nagising sa kanilang sigawan. Ang ngiti ni Doña Esmeralda ay bahagyang lumawa. Tumingin siya kay Leo, pagkatapos ay kay Ivy, ang kanyang nga mata ay puno ng isang mapanganib na kislap. At sino itong batang to? Tanong niya. Ang bawat salita ay may dalang bigat at pagbabanta. Ang tensyon sa silid ay halos mas nakakamatay kaysa sa sigawan kanina. Ang tunay na kalaban ay dumating na. Tumingin si Doña Esmeralda kay Miko, pagkatapos ay ibinalik ang kanyang tingin kay Ivy. Ang ngiti sa kanyang labi ay naging mas matamis, ngunit mas nakakakilabot. Ivy, hija. Sabi niya sa isang boses na parang pulot ngunit may lason. Mukhang kailangan nating mag-usap. Tayong dalawa lang. Hindi. Ang isang salitang iyon mula kay Miko ay matigas at pinal. Tumingin siya sa kanyang ina, ang mata ay nagbabaga. Kung mayroon kayong sasabihin sa kanya, sasabihin niyo sa harap ko. Ang ngiti sa mga labi ni Doña Esmeralda ay hindi nabago, ngunit isang malamig na kislap ang dumaan sa kanyang mga mata. Miguel, anak, ito ay usapan ng mga babay, huwag ka nang makisali. Lumapit siya at sinubukang hawakan ang braso ang anak. Ngunit umiwas si Miko. Hindi, ma. Tapos na ang panahon na sunod-sunuran lang ako sa inyo, sabi ni Miko, ang boses ay matata. Si Ivy at ang anak ko ay mananatili dito. Kayo, kung wala kayong magandang sasabihin, mari na kayong umalis. Ang pagbanggit sa anak ko ay nakpatigas sa mukha ni Doña Esmeralda. Ang kanyang pagkukunwari ay nasimulang maglaho. Tumingin siya kay Ivy nang may purong pagkasuklam. Huwag kang mapalin lang, Miko. Ang sabi niya. Ang boses ay tumaas na. Hindi mo ba nakikita? Ito ay isang bitak. 10 taon siyang nawala, at ngayon ay babalik siya na may dalang bata. Ginagamit niya lang ang bata para makuha ang pera natin. Ganon din ang ginawa niya nun. Para, tanong ni Miko, isang mapait na tawa ang kumawala sa kanya. Talaga, ma? Para ang pinag-usapan natin dito? Isang alaala ang biglang pumasok sa isip ni Miko. Ang eksena ilang gabi na ang nakalipas. Ang pagbato niyang para sa counter. Ang sampal ni Ivy. Ang sakit sa mamata nito. Hindi iyon ang kilos ng isang babaeng mukhang pera. Iyon ay kilos ng isang babaeng nasaktan ang pagkatao. Isang butil ng pagdududa ang itinanim sa kanyang isipan. Isang pagdududa na hindi nakatuon kay Ivy, kundi sa sarili niyang ina. Actually ma, sabi ni Miko, ang tono ay nagbago. Naging mas kalmado at mapanuri. May tanong ako. Paano niyo nalaman na nandito ako? Sa Lucena? Sa bake shop na to? Sinabi ko sa opisina na may asikasuhin lang ako. Hindi ko sinabing nakita kami ni Ivy. Sa isang iglap, nakita ni Miko ang isang bagay na bihirang-bihira niyang makita sa kanyang ina, pagka-alerto. Isang bahayang panalaki ng mata. Isang halos hindi mapansing pagkautal bago ito sumagot. Ang principal, si Mrs. Sandoval, tumawa siya sa akin. Nabanggit niya, mabilis na sagot ni Doña Esmeralda. Nag-alala ako, kaya sinundan kita.
Tumango si Miko, ngunit ang maing graniso sa kanyang utak ay mabilis na umiikot. Possible. Ngunit ang timing ay masyadong perpekto. Masyadong sakto sa gitna ng kanilang pagtatalo. Ganon ba? Sabi lang ni Miko. Sige po. Kung gusto niyong manatili, manatili kayo. Pero kailangan ko lang lumabas sandali. May mahalaga akong tatawagan. Hindi na niya hinintay ang sagot ng ina. Naglakad siya palabas ng baka shop, kinuha ang kanyang cellphone, at naglakad palayo sa kalsada. Kailangan niya ng sagot, at alam niya kung sino ang tanging taong makapagbibigay nito sa kanya. Nag-scroll siya sa kanyang kontak hanggang sa makita niya ang isang lumang numero. Isang numerong matagal na niyang hindi tinatawagan. Nagdasal siya na sana ay ito pa rin ang numero. Hello? Sagot ng isang nangingini at matandang boses sa kabilang linya. Aling Nita? Tanong ni Miko. Si Miko to. Si Miguel. Si Aling Nita. Ang dati nilang kasambahay na nagsilbi sa pamilya nila sa loob ng 30 taon. Ang pinakakatiwalaan kanyang ama. Ang naalaga sa kanya mula pa kabata. Nagretiro ito ilang taon na ang nakalipas, ngunit ang koneksyon nila ay nanatili. Mamiguel, Hijo. Napatawa ka. Gulat na sabi ngang matanda. Kamusta ka na? May problema ba? Mayroon po, Aling Nita, sabi ni Miko, ang boses ay seryoso. Kailangan ko po ang tulong niyo. Kailangan kong malaman ang totoo. Tungkol po sa nangyari 10 taon na ang nakalipas. Tungkol kay Ivy. Narinig ni Miko ang isang matalim na pahinga mula sa kabilang linya. Katahimikan. Aling Nita, parang awan niyo na po, pagmamakaawa ni Miko. Alam kong may alam kayo. Kayo ang laging nasa bahay. Kayo ang nakakakitang lahat. May mga sulat. Nagpapadala akong ng mga sulat nun. At sigurado akong nagpapadala rin siya. Pero wala akong natanggap. Wala siyang natanggap. Aling Nita, anong nangyari sa mga sulat? Narinig ni Miko ang isang mahinang hikbi. Ha Hijo? Patawarin mo ako. Bakit po? Ano po ang ginawa niyo? Ang mommy mo? Umiyak na sabi ni Aling Nita. Ang mommy mo, Hijo, inutusan niya ako. Inutusan niya ako na itapon ang lahat ng sulat na galing kay Ivy. At ang makasulat mo. Hindi niya ipinadala. Itinatago niya sa kanyang opisina. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Miko. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanya. At mayroon pa, Hijo, pagpapatuloy ngang matanda, ang boses ay nanginginig sa takot at guilt. Ang parang sinabi niyang tinanggap ni Ivy. Hindi totoo iyon. Si Doña Esmeralda ang nakdeposito nun sa account ni Ivy para makaroon siya ng ebidensya. Isang bank statement na ipinakita niya sa iyo. Hindi kailanman ginalaw ni Ivy ang parang iyon. Patawarin mo ako, Miko. Natakot ako. Natakot akong mawalan ng trabaho. Hindi na naririnig ni Miko ang mahuling salita ni Aling Nita. Ang kanyang isipan ay bingi na sa katotohanan. Isang katotohanang napakasakit, napakadilim. Hindi lang si Ivy ang biktima. Siya rin. Pareho silang biktima. Pinaglaruan. Pinagiwalay. Ang 10 taon ng galit niya kay Ivy ay biglang nagiba ng direksyon. Ang buong bigat nito ay bumaksak ngayon sa isang tao. Ibinaba niya ang tawak. Ang kamay ay nanginginig sa isang galit na hindi niya pa naramdaman sa buong buhay niya. Isang galit na nakalaan para sa sarili niyang ina. Dahan-dahan siyang lumingon at naglakad pabalik sa bakishop. Mula sa salamin, nakita niya ang kanyang ina, nakatayo ron na parang reyna, habang si Ivy ay nakaupo sa isang sulok, yakap-yakap ang umiyak na si Leo. Ang eksena ay isang perpektong larawan ng tirania. Binuksan niya ang pinto. Ang tunog ay nagpatigil sa lahat. Ang ngamatang kanyang ina ay lumingon sa kanya. May bahid ng tagumpay. Ngunit ang tagumpay na iyon ay mabilis na naglaho nang makita ang ekspresyon sa mukha ni Miko. Naglakad si Miko papunta sa gitna ng silid. Ang mata ay nakatuon lamang sa kanyang ina. Mama, sabi niya. Ang boses ay kalmado sa isang paraan na mas nakakatakot kaysa sa anumang siga. Kailangan nating mag-usap. Tumingin siya sa mukha ngang ina, pagkatapos ay muling tumingin sa mukha mata nito. Tungkol sa masulat na hindi kailanman dumating. Ang katahimikan sa loob ng bakeshop ay mas mabigat kaysa sa anumang siga. Ang tanong ni Miko ay nakabitin sa hangin, isang akusasyong hindi na kailangan ng paliwanag. Sa unang pagkakataon sa buhay ni Miko, nakita niya ang kanyang ina na natigilan.
Ang mas karangang kontrol at kapangyarihan ay nakaroon ng lamat. Mikospov. Anong magasulat ang sinasabi mo, anak? Tanong ni Doña Esmeralda, ngunit ang kanyang boses ay may bahid ng pangingini. Ang masulat na isinulat ko para kay Evie, sagot ni Miko, ang bawat salita ay tila isang matalim na piraso ng salamin. Ang masulat na isinulat niya para sa akin. Ang masulat na puno ng pag-asa at mga pangako na pareho nating inakalang hindi nasagot. Ang masulat na itinapon niyo, Mama. Lumapit siya sa ina, ang mata niya ay hindi bumibiti. At ang perang sinabi niyong tinanggap niya. Ang bank statement na ipinakita niyo sa akin para patunayan na isa siyang gold digger. Ang perang kayo mismo ang nagdeposito. Ang mukha ni Doña Esmeralda ay namutla. Wala ng pakukunwari. Wala ng kasinungalingan. Ang tanging natira ay ang hubad na katotohanan. Ginawa ko lang iyon para sayo. Miko. Depensa niya. Ang boses ay nagiging desperado. Hindi siya ang babaeng para sayo. May pangarap ako para sayo. Isang kinabukasan. Sisirain niya lang ang lahat ng iyon. Umiling si Miko. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang ngalabi. Hindi pa mamahal yan, ma. Kasakiman yan. Pakontrol. Gusto niyong hubugin ang buhay ko ayon sa gusto niyo, kahit na ang kapalit ay ang kaligayahan ko. Ang kaligayahan namin. Tumingin siya sa sulok kung nasaan si Ivy. Yakap-yakap pa rin si Leo. Ang 10 taon ng paghihirap nito. Ng sakripisyo. Lahat dahil sa babaeng nasa harap niya. 10 taon. Bulong ni Miko. Mas para sa sarili niya kaysa sa ina. 10 taon ng buhay ng anak ko ang ninakaw niyo sa akin. Humarap siyang muli sa kanyang ina, ang desisyon ay buo na sa kanyang puso. Tapos na po, ma, mula ngayon, ako na ang magdedesisyon para sa sarili ko. Para sa pamilya ko, ang salitang pamilya ay tumama kay Doña Esmeralda. Tumingin siya kay Miko, pagkatapos ay kay Ivy at Leo. At sa wakas, sa ilalim ng lahat ng pagmamataas, nakita ni Miko ang pagsisisi o marahil ay ang sakit ng pagkatalo sa mamatang ng kanyang ina. Walang imi. Tumalikot si Doña Esmeralda at naglakad palabas ng bakashop, dala ang bigat ng kanyang kasalanan. Ang paalis niya ay hindi isang pasuko, kundi isang paamin. Nang mawala na ang kotse ang kanyang ina. Ang tensyon sa silid ay dahan-dahang nawala, napalitan ang isang nakakabinging katahimikan. Ivy Spov. Nakatitik lang si Ivy kay Miko, sinusubukang iproseso ang lahat ng kanyang narinig. Ang masulat. Ang pera. Lahat ay isang kasinungalingan. Hindi siya iniwan ni Miko. Hindi siya binitiwan. Ipinaglaban siya nito sa paraang hindi niya alam. Pinagiwalay sila ng isang mapanlinlang na tadhana. Dahan-dahang lumapit si Miko sa kanila. Hindi na ito ang galit na Miko kanina. Ang mamata nito ay malambot, puno ang sakit at pagsisisi. Lumuhod ito sa harap nila para maging kapantay ni Leo. Ngunit ang mata nito ay nakatuon sa kanya. Ivy, sabi nito, ang boses ay basa. Walang salita ang sapat para sabihing patawad. Patawarin mo ako, sa 10 taon na paghuhusga. Sa sakit na idinulot ko sa iyo kanina, sa bawat araw na kinamuhian kita ng walang dahilan. Patawarin mo ako sa hindi ko pag-alam, sa hindi ko paglaban ng mas maaga. Ipinatong nito ang kamay sa ibabaw ng kamay niya na nakahawa kay Leo. At patawarin mo kami. Patawarin mo ang pamilya ko sa lahat ng sakit na idinulot nila sa inyo. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng bumuhos. Ngunit hindi na ito luhang sakit o takot. Ito ay luhang kaluwagan. Napagunawa. Napagpapatawad. Wala kang kasalanan, Miko, mahina niyang sagot. Pareho lang tayong biktima. Sa mga sandaling iyon, ang lahat ng pader sa pagitan nila ay tuluyan ng gumuho. Ang 10 taon ng pagitan ay naglaho. Nakita niya muli ang Miko na minahal niya ang lalaking may mabuting puso na handang akuin ang kasalanan ng iba. Si Leo, na kanina patahimik na nakikinig, ay tumingin mula kay Ivy papunta kay Miko. Kayo po ba ang tatay ko? Tanong ng bata, ang boses ay puno ng pag-asa at pagkalito. Ngumiti si Miko sa bata, isang ngiting puno ng pagmamahal at lungkot. Oh, anak, ako ang tatay mo. Patawarin mo ako kung ngayon lang ako dumating. Walang salitang lumabas mula kay Leo. Sa halip, binitawan niya ang yakap kay Ivy at yumakap ng mahigpit kay Miko. Isang yakap na matagal nang hinintay. Isang yakap na bumuo sa kanilang tatlo sa unang pagkakataon. Niyakap din ni Ivy silang dalawa,
Ang kanyang ngaluha ay tumutulo sa buhok ng kanyang anak at sa balikat ng lalaking minamahal niya. Sa wakas, pagkatapos ng napakatagal na panahon, naramdaman niyang buo siya. Naramdaman niyang nasa tahanan na siya. Dualpov, Epilog. Ilang buwan ang lumipas. Ang araw ay dahan-dahang lumulubo sa karagatan ng Baler, pinipinta ang langit ng kulay kahel at rosas. Ang tuno ng alon ay isang pamilyar na himi. Sa dalampasigan, isang batang lalaki ang masayang tumatakbo, nahahabol ng alon na humahali sa kanyang ngapa. Sa likuran niya, makahawak kamay na naglalakad ang isang lalaki at isang babay. Ang saya-saya niya, sabi ni Ivy. Ang ulo ay nakasandal sa balikat ni Miko. Masaya tayong lahat. Sagot ni Miko, hinikpitan ang hawak sa kamay ni Ivy. Ang kanilang daan ay hindi naging madali. May mag-aaraw pa rin ng pag-aalinlangan. May magasugat pa rin na kailangang hilumin. Ang relasyon ni Miko sa kanyang ina ay nanatiling magulo, isang bagay na kailangan ng mas mahabang panahon para ayusin. Ngunit sa bawat araw na makakasama sila, ang lahat ay nagiging mas madali. Tumihil sila sa paglalakad, pinapanood si Leo na sumisigaw sa tuwa. Tumingin si Miko kay Ivy, ang nga mata ay puno ng pagmamahal na hindi na kailanman may tatago. Handa ka na ba para sa bagong simula natin? Tanong niya. Tumingin si Ivy sa lalaking nasa tabi niya, sa anak nilang naglalaro sa dalampasigan, at sa paglubog ng araw na nahuhudat ng isang bagong umaga. Ngumiti siya, isang ngiting toto at puno ng kapayapaan. Kasama ka? Sagot niya. Palagi akong handa. At habang ang kanilang maanino ay humahaba sa ginintuang buhangin. Ang kuwento ng kanilang nasirang kahapon ay tuluyan ng naksara. Nabibigay daan sa isang bagong kabanata na sila na mismo ang magsusulat, magkasama. At dito nagtatapos ang kwento ng nasirang kahapon at nagsisimula ang bagong bukas para kina Ivy, Miko, at Leo. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa pagsama ninyo sa amin sa paglalakbay na ito. Bawat kabanata, bawat emosyon, at bawat luha ay hindi magiging kumpleto kung wala kayo, ang aming matapat na tagapakinig. Habang isinusulat ko ang kwento ni na Ivy at Miko, para na rin akong naging bahagi ng kanilang mundo. Naramdaman ko ang bigat ng sakripisyo ni Ivy, ang 10 taon ng galit at pagsisisi ni Miko, at ang inosenteng paghahanap ng isang batang nangangarap makaroon ng buong pamilya. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang tunay na paibig ay hindi lang tungkol sa saya at kili. Ito ay tungkol sa kakayahang mapatawad ang pagpapatawad sa iba para sa kanilang mapakakamali, at higit sa lahat, ang pagpapatawad sa ating makasarili para sa makadesisyong ginawa natin sa ngalan ng paibig. Ipinapakita rin nito kung paanong ang isang lihim, kahit na itinago sa mabuting intensyon, ay maari pa ring madulo ng malalim na sugat na tanging katotohanan lamang ang makakapagilom. Ngunit higit sa lahat, ang kwentong ito ay isang kwento ng paasa, na kahit gaano pa kadilim ang kahapon, laging may liwanag na naghihintay sa isang bagong simula, basta handa tayong buksan ang ating mga puso. Inaanyayahan ko kayong ibahagi ang inyong nga salobin sa comment section. Aling bahagi ng kwento ang pinakatumata sa inyong puso? Anong aral ang inyong napulot? Kami ay nasasabit na basahin ang bawat isa. Hanggang sa ating muling pakikita sa susunod na kwento.